Ayan, we're live. Hello, comics people. Ako si Mel Casipit ulit and kasama ko si Francis Martilino. Kasama ko rin para maging co-host si Ian Velasquez. And special na araw ngayon kasi si Tita Remy Velasquez, yung bunsong anak ni Mang Tony Velasquez, to celebrate the 110th birthday anniversary ni Mang Tony Velasquez. Ayan. So, share muna natin yung link para maraming makanood. So, habang sinishare namin yung link, I just want to remind everyone na merong YouTube channel ang Indie Comics Podcast. Kung na-miss nyo tong episode na to, i-upload namin ito sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. Yes po. Okay. Kamusta po kayo, Tita Remy? Kamusta naman po kayo ngayon? So far, I'm doing fine with the aches and pains, which is everyday happening. But right now, I feel fine, excited. At saka medyo malungkot kasi wala na ang tatay. I wish that he was still here on this 110th birthday. That is yes po. You know, pasado na yung mga edad na masyado ng mahaba na buhay. Yeah. Iyan, para sa mga kasi yung mga ibang audience ng IKP, hindi pa talaga ganun ka-familiar kay Kenkoy at kay Mang Tony. Pwedeng bigyan mo kami ng konting introduction. Yun nga, yung Kenkoy kasi, siya yung unang comics character sa Philippines, no? Siya yung creation ni Mr. Tony Velasquez, no? Si Mr. Tony Velasquez nga yung grand uncle ko, no? And yung kanyang youngest daughter nga, si Miss Remy Velasquez Francisco, si Tita Remy, no? Siya ngayon kasama natin na yun, no? Ayan, and sana marami tayong matanong na mga ng mga questions about the father of Philippine comics, no? Yung kanyang experience bilang anak, no? Yung mga recollections niya, no? Yun. Mel and Francis, no? Yun. Dito sa Indie Comics Podcast. Ano po yung Yes. Ano po yung Tita Remy, ano po yung pinaka-earliest memory niyo ng kay Mang Tony saka kay Kenkoy as a character po? The earliest? Well, yes, the earliest memory. Nung siya nag-uumpisa ng, well, I was so young, I really couldn't remember too much. But the earliest is when I guess when I was 5 years old. Lagi siyang nandun sa kanyang desk na malapit sa kwarto namin ng sister ko. Lagi siyang nandoon, tapos nagdo-drawing, and tapos tinatanong ko siya, Tay, ano yung ginagawa mo? Sabi niya, cartoons. Ito si Kenkoy, sabi niya. So, that was my earliest memory of him. Kasi nakita ko yung mga ginagawa niya, especially si Kenkoy nga. Tapos nadagdagan ng mga ibang characters. Kaya, yun ang naaalala ko when I was growing up. Siguro 5 years old ako. Sa dami ng mga characters po na naging yung characters ng comics, meron po bang based sa family members or sa inyo po? Well, yes, from what I can remember, my Uncle Dami, he told me, sinabi niya nun sa akin, alam mo si Rusing, na nagawa ng tatay mo si Rusing dahil sa iyong nanay.
ang inspirasyon niya ay ang nanay ko. Kaya merong Rusing. Yan. Yun. Yung si Kenkoy po, Pero sige, yung Ian, iba, go. yung iba niyang characters, it's just from his mind, from his ideas. Wala siyang na-pattern. Pero ang alam ko, ang si Rusing is my mother. That was his inspiration. Mel Kong Francis, yung si Rusing, ito yung love interest ni Kenkoy. Yung early strips, nililigawan pa lang ni Kenkoy si Rusing. And then yun na nga, eventually naging asawa na niya. Yung pala base pala siya sa mother ni Tita Remy, no? Ayun. Yung doon naka-model si Rusing. Ayan. Diyan na si Ayan, Mel, take notes. Magandang gabi po. Tita Remy, si RD Aquino po kasama natin sa Indie Comics Podcast. Okay. Hi, Nice RD. meeting you. All right. Yeah. So now there's what? 3 of you now? Yeah. Okay. Sige. Kayo What po ba, else Tita? do you want to know? Yeah. Kayo po ba, Tita Remy, nagdo-drawing din po ba kayo? O... Unfortunately, hindi. Ang sister ko medyo nagpe-paint. Yeah, she used to paint. Pero ang aking nakuha sa tatay, sa genes niya, ay the musical talent. Yun ang aking nakuha sa kanya. I can sing and I'm a good dancer. Wow. Wow. Sample. Let me... Hindi ba ako? Hindi pa rin, ba? Ano? Ayan. Shoulder Go, that. di pa rin. I have to put my hula skirt and go Hawaiian. Kailangan naka-full na raw siya, naka-full. Sayang. Isang fun fact na sinabi sa atin ni Ian dati, si Kenkoy as a character mas nauna pa kay Mickey Mouse. Ayan. So ano pa yung ibang mga facts about Kenkoy Ian na ano? Actually, nung inumpisahan ni Walt Disney yung kanyang Mickey Mouse, I think that was not too far na na-invento naman ng tatay at saka ni Romualdo yung Kenkoy. So, pag anniversary ni Mickey Mouse, birthday ni Mickey Mouse, birthday din ni Kenkoy. Magkaedad sila. The same year they got started. So yun lang ang kanyang kakambal, si Mickey Mouse. Yeah. Sobrang sikat po ni Kenkoy na yung Kenkoy na na word ay part na ng culture ng Exactly. ng Yes. Philippines. Yeah, pag Kenkoy ka, ibig sabihin you're funny person. Si Mel, Kenkoy, yan. Si Mel. Si RD kanina, si RD nag-Kenkoy kanina, yan, Kenkoy post. Ikaw din, di ba? Yung kami, mga Kenkoy post tayo. Puro Kenkoy ang podcast namin. I see? Ayun na nga. So, binubuhay ninyong lahat ang tatay up to this era, you know what I'm saying? Itong generation na ito ay nandyan pa rin si Kenkoy. Puro Kenkoy mga tao. Right? Yeah. Kahit nung nagtatrabaho ako. Yes po. They call me Kenkoy also. Because I used to throw jokes and all that. So they would say, Kenkoy, you're Kenkoy, your father's creation. Yeah. Nung kasikatan po ni Kenkoy, paano po yung kasi yung daming pelikula na Kenkoy tapos sa comics lumalabas din, sobrang sikat niya. Can you tell us something po nung panahon na yun? Ano po, paano siya naging ano po yung itsura ng yung situation nung time na yun na sobrang sikat ni Kenkoy? Well, ano bang masasabi ko dyan? You know, he's a humble man.
kahit siya popular, hindi siya nagpapakita na, uy, ako si Kengkoy, ako si Tony Velasquez. Hindi siya, how do you call this? Even though he's proud of what he created, but he keep it to himself. Hindi siya yung, hindi siya yung mayabang. Tawag ba dun, mayabang? So, simple lang siya. Simple lang siyang tao. But he's very happy na ang kanyang creation ay talagang naging popular. So yun na, as far as I can remember, yun ang mga naaalala ko noon. Yep. Nag-appear po ba si Mang Tony sa any of the films na lumabas na Kengkoy po? Sa mga May cameo appearance ba siya? Parang Stanley. Hindi ko yun maalala. I don't think so. Kasi, ano ba yung, I got lost after high school kasi nasa dorm for my nursing career. Kaya parang, masyado akong na-involved in my studies. Okay. Yeah, hindi ko na maalala yung mga nakaraan na yun. Napuno na po ng nursing facts noon. Kaya yan. Nursing din pala si RD. Oh, si RD nursing yan. Nursing graduate po ako. Sino? Ako po. Oh, yeah. Si RD. Is that right? Yes, I'm a nursing graduate, batch 2010 sa Far Eastern University. Oh, okay. So, pero po, nung third year and fourth year po ako, naging senior illustrator po ako dun sa FEU Advocate, yung newspaper namin. Tapos after graduating, nag-art na po ako, di po nursing. Hindi ka na nag-nursing. Oh, I see. Well, are you more successful to this kind of job than nursing? Okay naman po. I will say na kasi hindi ko din po masabi na successful pero happier. Happier. Yan. Well, that's very good. Walang stress. Walang masyadong stress. Oo, RD, paano yan kung dinala ka sa ospital habang COVID no ikaw yung nag-aalaga? Mahirap. Mahirap. Oh, that's nice. Naalagaan ko lang ang nanay ko bago ako pumunta sa States. Naalagaan ko muna siya tapos pagbalik ko, I think it was September. She passed away in September. I went back to the Philippines ng May. So 4 months after I came back from the States, she passed away. So that was masyadong malungkot yun na nangyari sa akin. Kasi parang inintay lang niya ako na bumalik. Kaya yun ang it's in my mind up to now. Na kaya ako umuwi. Kasi yung mga iba kong kasama sa exchange program, hindi sila umuwi, kundi nagpunta sila sa Canada. And the others, yung iba naman nag-apply for a permanent visa. Pero ako gusto ko umuwi kasi my mother was ailing. And kaya nga 4 months after that, she passed away. And it's such a bad memory for me. About Mang Tony po, how is he as a father nung lumalaki po kayo at nagko-comics sila ng Ken? Oy, siya ay
maintindihin, maalaga, at saka mabait. Hindi siya, pag nagalit siya, hindi siya sumisigaw. Pinauupo lang ako, tapos sasabihin niya sa akin, dapat ganito ang gagawin mo. I'm sorry about that. Okay lang po. So, at saka, yung bang, I'm spoiled. He spoiled me. Bunso po, Again. no? Yeah. Yeah. Kung Naalala minsan, niyo, Tita Remy, yung ano, yung mga gifts na binigay niya sa inyo? Yung mga gifts ni Pop Tony? nga, nung nagbiyahe siya sa Japan, pag uwi niya, meron siyang dalang transistor radio na wala yung mga kaibigan ko didn't even know what was that. So, I was so proud. Dala-dala ko yun sa eskwela. Pinakikita ko yun sa mga kaklase ko. So, in the middle of class, kasi merong earphone yun, di ba? Nilagay ko yung earphone and then I was listening to music, dance music. So I guess I was doing this, At tapos, tinawag ako ng madre, Remedios? Tayo akong ganyan, nakalimutan ko, meron pala akong earphone, nalaglag yung radyo. Sabi ng madre, Remedios, what is that in your ear? I didn't know what to say, right? So tinawag ako, tapos kinonfiscate yung aking transistor radio. So pagdating ng bahay, sabi ng tatay, anong sabi ng mga kaklase ko? Proud siya. Ano equivalent nun sa ngayon? Kumbaga, iPhone 28 na yun, no? Meron kang gano'n. Yes. Gano'n. Oh. Sikat. Wala pang... sikat yun. So, proud mo si Mang Tony. Anong sabi ng mga kaklase mo sa transistor? Yeah. Saan galing yan? Tapos, ay, nako. So, nung maliit ako, Transistor radio. lahat ng laruan ko, nung lumalaki ako, I remember this, ay mga puro pang lalaki. So, tinanong ko yung sister ko, sabi ko, bakit lahat ng aking laruan, mga pang lalaki? Tapos sabi nung tiya ko, kasi ang gusto ng tatay mo sana, ikaw ay naging lalaki. Okay. So, yun. Pero it was fun growing up with my dad. Lahat naman ng gusto ko nabibigay niya. Pag meron akong problema, sa kanya ako tatakbo. Pag gusto kong bumili ng kung ano man, bago sa nanay, sa tatay muna. Kasi alam ko, makukuha ko yun. Yeah, kung minsan yung sister ko, syempre, medyo nagseselos naman siya. Kasi ang treatment sa akin ay iba kesa sa, Tapos, ang tawag niya sa amin, in a very nice, sweet way, ang sister ko, we're 9 years apart. Si Malaki ang tawag niya. Ang tawag niya sa akin, si Maliit. Pagdadating yon at wala ako sa bahay, tanong sa nanay, nasa si Liit? Sabihin, nandun, nagbibisikleta. Yeah, so yun ang aming nickname na sa tatay. Si Laki at saka si Liit. Mm-hmm. Pero masayang tao ang tatay. Lagi kaming nagtatawanan kasi marami siyang mga kwento. Marami siyang mga jokes.
So, pagkakain kami, naghahapunan, marami siyang mga kwento. Kaya masaya yung aming family is a very happy family. Yan ang mga nare-remember ko, naaalala ko tungkol sa tatay. Mabait siya sa nanay. Ano naman? So, pinagalitan po ba kayo yung transistor? What's that? Kinonfiscate po yung transistor, di ba? Ay, naku, oo. Naisoli po ba? Nagalit po ba si Mang Ton? Oops. Naglagata si Tita Remy. Naglag. Nagmel siya. Antayin muna natin si Tita Remy. Habang inaantay natin si Tita Remy. Yan. Ano yung mga ginagawa nyo so far para i-celebrate yung 110th anniversary ni Mang Tony sa Kensington? Nagpapasalamat ako sa PenLab din. 'Di ba, bukod sa modern creators, yung mga current creators na fini-feature sa website, 'di ba? Sa kanilang sa website, no? Nag-decide sila na magkaroon ng classic section. Actually, matagal pa dapat yung classic section, pero nung nalaman nila na malapit na 110th birth anniversary ni Pop Tony. Pop Tony kasi ang tawag sa kanya. Pop Tony, tapos yung lolo ko naman Pop Dump, no? Yun, naisip pa nila na i-advance na yung Kenkoy na yung araw. So live na yun din yung sa PenLab yung preview version ng 90th anniversary nung album ng kabalbalan ni Kenkoy, Classics Reprint, yung 90th anniversary last year na di-launch namin sa Comic-Con Grande nung November, no? November. Yun. So yun yung Teka muna, ito-troubleshoot ko muna si Tita Remy. Siguro, sige. Mag-usap muna kami. Tulungan mo muna si Tita Remy. Ayan. Hello, comics people. So, Indie Comics Podcast with Francis Martolino and Artie Aquino habang inaantay namin sila Tita Remy. Ayan, andyan na yata ulit sila. Wait lang. Ayan. It got messed up. Hello po. Welcome back po. No, nawala yung connection ko sa internet. So yung question of the day, naisoli po ba yung na-confiscate na transistor radio sa inyo? Oo. At nagalit po ba siya? O pinarusahan po ba kayo? No, he never do that. Sabi niya, uli-uli, kasi sinulatan ng madre ang parents ko, ang mga magulang ko. Kaya sabing ganon, kailangan pumunta sila doon at kakausapin sila. dahil ako ay may ginawa na namang kasalanan. Lagi ako sa... Na naman? Yes. Lagi ako sa Office of the Discipline. Yung madre, alam nila kasi Kenkoy ako eh. Ayun. So pumunta ang tatay at syempre nag-usap sila. I don't know what they talk about. Pag-uwi namin, sabi ng tatay, uli-uli, wag mong do not use your radio during class time. Pagka-recess lang. Okay. So that's all I said. Okay. And that was that. Hindi man siya piligaw, hindi niya ako pinarusahan, hindi kagaya ng iba, you are going to be punished. You cannot go out, you cannot ride your bicycle, you can, things like that. Hindi, walang ganon. Talaga, spoiled ako. Akala ko pag nako-confiscate yung transistor radio nyo, binibilan lang ulit kayo ng isa pa. Binili naman niya ako ng boombox. Binili naman niya ako ng boombox. No,
ang kanyang binili. Punta lang akong Japan. Hindi, ang sunod na binili niya para sa akin ay BB gun. I don't know if you're familiar. Yes. Naku, anong ginawa niyo ng recess? Bibigan na yung binigay. Naku. Yung mga madre, remedyo. No. Ang istorya ng BB gun. Yan, tuwing uuwi kami ng aking cousin-in-law ko ngayon, best friend ko, si Eneng Laines, Florida, ay uuwi kami, dadaan kami sa may basketball court. So may mga standby doon. Naku. Na naghaharas kung ano-ano mga, you know what they say. Nagka-call. Ay, bawal na yun. Dati uso. Every time uwi kami, nandun sila. Tapos kung ano-ano yung mga sinasabi, no? Ano po ay nainis na ako doon, nagalit ako. So one time, nandun ako sa bedroom, binuksan ko ng kaunti yung bintana, and I got my BB gun. Okay? And I shot the boy. And tumama sa kanyang ankle. So mamaya binabato yung bahay. So lumabas ang nanay. Sabi niya, ano ba yan? Bakit nang babato kayo? Kasi si Miding, binaril ako, eto po, nasaan? Sa pa ako. So tinawag ako ng nanay. Remedios! Uh-oh. I know I'm in trouble when they use my full name. Remedios! Halika dito. Naku, hindi ko alam kung saan ako magtatago. At ako'y takot na takot kasi So, sabi ko, hindi ako yan. I didn't do that. Sabi ko, hindi na. Little old me. Sabi naman ng isa, hindi, ikaw yun, nakita ka namin sa bintana. Oh. So, pagdating ng tatay, siyempre, sinumbong ako ng nanay. Ano? Yung CCTV. Sabi sa akin, ba't? Ano? Ginawa mo yun? Kasi tayo, binabastos ako lagi pag umuwi ako galing sa eskwela. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi maganda yun. Binigyan kita ng barel para sa mga ibon yan. Hindi ako pumaril ng ibon. Ayoko ng mga animals masasaktan. Ay, nako. Mga tao na lang, mga tao. Kala ko sasabihin, wag mong gagawin yan. Wag sa ankle, dapat sa ulo. Oo. Bibilang kita ng bagong baril. Well, actually, I have. Oo, headshot. Oh, yeah. Kasi kami ng tatay. Yung mas malakas. Yeah. Meron ako noon, 22 caliber rifle. Kasi ang tatay ay member siya ng National Rifle and Pistol Association sa Philippines. Wow. So ay sinali niya ako doon sa membership. So then, nagta-target shooting kami ng tatay. And we're both left-handed when we use the gun. So, nagta-target shooting kami. And then, nagkaroon ng women's rifle meet. Puro babae. Puro rifle lang ang aming gagamitin. So, anyway, I was a sharpshooter with rifle. Wow. Yeah. So, nanalo ako nun sa meet. I was first prize.
Eh di, hindi na kayo ginulo talaga ng mga tambay. Wala nang nagugulo sa'yo. Ayaw na nila. Ah, Award winner. ay na naman si Remedios. First place. Guluhin yan. First place. Magtago na tayo. Magtago na tayo. Sa magbuhat no, nabait na sila. They were better. You know, they know they don't. I'm not Not gonna this say that. one. Don't mess with Remedios. That's right. Yeah, so that's my story. Was siyempre, nung ba yung mga tinuro ng tatay sa akin? Oh, swimming. We were very young when he taught me how to swim. Siguro, I was like 4, 5 years old. Yung lahat kaming magpipinsan, magkasama sa private pool nung isa niyang kaibigan. Doon kami tinuturuan. Kasama yung father mo, Ian, si Boy. Ang tawag namin si Boy. Yun, tsaka yung kapatid niya, kapatid ko, ganyan. So, tinuturuan niya kaming mag-swimming. So, finally, I became good sa maglangoy. So, one time, nag-picnic kami sa beach. Buong pamilya ng Chudamian, at saka yung kami. Ngayon, naglalaro ako sa tubig. Bigla akong kinain ng alon. A big wave came by and swallowed me down. So, ang nakita ko ng tatay, takbo ang tatay para tulungan akong makaalis sa tubig. Tapos bigla na lang akong gumaganyan-ganyan. At sabi ng tatay, ay salamat. At ikaw ay tinuruan ko ng maaga. So hindi ako nalunod. I was able to come out of the riptide. So that was one of my experience. And Saan pong dagat yun nangyari po? nako po, tatanungin mo ako ng ganyan. Yan na lang natin. Luzon, Visayas, o Mindanao. Hindi. I think, ano ba yung malapit sa... Manila Bay, nung wala pang Dolomite. Hindi sa Manila Bay. I know it's somewhere. Medyo kalayuan eh. I think it's somewhere in Cavite. Something like that. Maaga kaming umaalis. Yun lagi ang gusto niya pagka meron kaming picnic sa beach. Maaga kaming umaalis. Hindi kami kasi ganoon siya, maaga siyang gumigising, tapos lahat ng tao gigisingin niya, aalis na tayo. Ganon siya. Kaya yun ang aking mga some memories of my father. Ano po yung story sa yung mga artworks po na nasa likod niyo? Yung original artwork po yan ni Mang Tony po, no? Oo. He drew that nung nandito siya he was in Baltimore with me, visiting my son. Ayan, nawala na naman tayo. Ay, hindi po. Nandito lang po kami. Nakasolo lang po kayo para makita yung artworks. Oh, I see. Yeah, ginawa niya yan nandito siya sa Baltimore. Nandito siya sa Baltimore while visiting his grandson, si Robert. So, tapos ginawa rin niya ako ng malaking illustration ni Kenkoy at saka ni Talakitok. That's in my bedroom. Yep, so yun ang kanyang mga... Tapos, habang nandito rin siya doon sa Baltimore, yun namang anak kong si Lailani, yung second child, mahilig yun mag-drawing, tawag dito yung parang ginagaya niya yung technique ng tatay ko. So he drew a lot
of his characters in just a scrapbook. Yung parang notebook. Opo. Nilagay niya lahat doon yung kanyang mga characters. Si Lailani naman, ginagaya niya yung yung pag-drawing ng father ko. Tapos nung umuwi na si tatay, bumalik na sa Philippines, ang ginagawa nung aking bunsong babae, si Lailani, magdo-drawing siya. Tapos mini-mail niya sa tatay ko para makita niya yung kanyang mga illustration din. So tuwan-tuwa naman ang tatay. Kaya yun ang kanyang memories ng anak ko naman na si Lailani. Opo. Nung kalakasan po ng comics, ano po yung naaalala nyo? Nagbabasa rin kayo ng maraming comics dati? Ay, nako, oo. Pagdating ko sa eskwela, yung mga kaklase ko, anong susunod dun sa ganon? Sabi ko, pwede yun. Spoilers. Secret yun. Hindi ko pwedeng sabihin. Kasi alam nila, I have the next, episode, yeah. Kaya tatanungin nila, naku, andito na sila, lahat. Ay, ano yung susunod sa ano? Aba, hindi pwede. Secret. Yeah, so lahat ng mga kaklase ko, oh my goodness, lahat sila nagbabasa ng mga comics. Kaya nga sabi ko pagdating ko sa eskwela, gusto nila akong tanungin, what's the next episode? Yeah. Nung panahon po na yun, alam ko uso rin yung radio drama, ganyan. Ano po yung mas sikat, radyo o comics po o parehas lang? At that time, I think it is more of comics. At the time that I was growing up, masyadong popular ang comics. And I don't know, but radio station, yung may mga programa, gano'n? Ang ibig mo sabihin? Or Radio drama ba? mga drama? Baka wala pang radyo mga tao nun. Kunti pa lang meron. Wala pa kasi. Yung transistor, si Tita Remy lang. Oo. Meron galing Japan. Oo. Wala makaka-relate sa'yo. Uy, napakinggan mo ba yung ano kahapon? What? Comics lang kami dito. Comics lang. Comics ang pinaka-popular noon. From what I can remember, I think comics was more popular than radio. Siguro, after nauso na yung mga radyo na yan, tapos meron ng television and all that. Medyo, naging, parang it faded away a little bit. Pero yung mga kabataan na dati nang talagang nagbabasa ng mga comics, now they continue. Sige pa rin sila ng bili ng comics. Kamusta po yung yung treatment sa mga artist nung time na yun? Mas okay siya noon kaysa yung ngayon. Kumbaga, sila lang yung yung di ba? So kung sikat sila, ganun. Kung sikat yung comics dati, mga superstar yung mga comics artists at writers noon. Ay, artista sila. Yung kanyang mga artists, tinuring niyang parang mga anak niya. Parang he was there always for them. Kung may problema, andyan siya. He's very supportive. Tsaka lagi siyang parang ang pamilya, lagi siyang merong mga meeting na may kasaling how do you call this? May kasaling kaligayahan. Kasi mag-meeting sila sa bahay namin. Pagkatapos ng kanilang meeting, kwentuhan, tapos tugtugan.
They play Party. music. Kaya, Radio, lahat kayo kaya, may radio. ano ng meeting? Ano? Kasi lahat po a-attend talaga ng meeting. Nobody wants to miss it kasi it's not Yeah. only a meeting. It's parang It's a get party. together party. Oo. Tsaka It yung mga ends up- party nun, yun, may radio na. Sila may radio talaga. Yeah. Oh. Yeah, kaya yun, merong magpa-piano, siyempre ang tatay violin, tapos meron din siyang, what do you call this, Congo, yung mataas na, drum. Tapos, bongo, yes. Bongo. Tapos may ukulele, tapos may kumakanta, and of course, I was one of their singers. Nax naman. Pwede na Nice. sample yan. Dancer din yan. Dancer and singer. Swimmer, Ano tapos po yung mga sharpshooter. kinakanta ng tuwing nagkakasayahan? Kung naalala nyo pa yung one of the songs during those meetings. Ay, nako. Ganun. No, ang tatay gusto niyang kakanta ng mga kanta ni what's his name? Nat King Cole. Yun, gusto niya yung kakantahin yun. Si Jesse Santos, maganda rin ang boses nun, kumakanta rin siya. Ano ba yung mga kinakanta niya na? Oh my goodness. Mahirap maalala yung mga song. Pero ako, ang kinakanta ko lagi, yung mga kanta ni Johnny James. Now you have to Google that. Who is Johnny James? Johnny James. Classic. Johnny Classic. James. Yeah. Yung mga Frank Sinatra po, wala pa nung panahon na yun. Matagal pa po yung Frank Sinatra. Well, Ayun, Mer- meron. Johnny James. meron na din na Frank Sinatra. Si sino ba? Jesse, I know Jesse Santos has got a good voice. Lagi yung pinapakanta eh. Lagi niyang kinakanta yung mga song ni what is this? Dean Martin. Dean Martin ang kanyang yun ang kanyang parang boses. Happy natin. Google Kaya po may natin yun. Si Jesse Happy Santos, hour. si Jesse Santos, siya yung original na artist ng DI-13. Siya yung katandem nung lolo ko. Yun yung Oo. ganda rin. Mahusay yung Jesse Santos. yung mga lumang comics ng DI-13. Gaganda. Dibuhista niya. Natuwa ko dun sa style ni Mang Jessie kasi yung mga nababasa kong comics nung mga early 90s, lahat close up na eh. Close up, parang ganyan lang. Yung kay Mang Jessie, talagang yung malayo yung camera, nakikita mo yung buong katawan, mas ma-detail mag-drawing. Yes. Ay, lahat sila. So, yun. So, I became very close also to all of these artists because they come to the house and then, of course, I sing with them and all that. Ang paborito ko sa lahat ng kanyang artist ay si Pablo Gomez. Pablo Gomez, Jesse Santos, Tenny Henson. I became very close to them like brothers. Kasi masayang tao yung mga yun. They're so funny, especially Pabling. Pabling was so funny. He is just hilarious. And when I got married, my father called him to para makakuha ng dressmaker for my wedding gown. Mm-hmm. So si Pabling ang tinawag ng tatay. Sabi naman ni Pabling, walang problema yan. We're gonna do it because the wedding is within a week. Ang yeah, yung father-in-law ko. Ikakasal na si Liit. Talaga. Ganun nga nangyari. Yung father-in-law ko pumunta New Year's Eve sa bahay. Sabi niya, si Bobby ay aalis na for exchange program January 15.
So, bago siya umalis, gusto ko ikasal muna itong dalawa. Ako at saka, sabi ng tatay, ay, kailangan kausapin mo yung anak ko muna. Anak ko din. So, tinawag ako. Sabi ng tatay sa nanay, nasaan si Liit? Tawagin mo dito. Baba ako. Magandang gabi po. Sabi, Fiscal Francisco. So, yun nga sinabi niya, hoy, kailangan kayong dalawa ikasal muna bago umalis si Bobby. So, sabi ko, napaka-iksing naman yan, time para mag-prepare for a wedding. Yeah. Kaya, sabi ng tatay, huwag kang mag-alala, tawagan ko si Pablo. So, tinawag niya si Pabling. Pabling, naghanda na siya nagtawag siya ng mga kaibigan niya, yung mananahi, at saka yung makeup artist. Mhm. So, Sinukat ka agad. in 1 week, gawa na yung trahe ko. Sabi niya ni Pabling, simple lang yung wedding gown, pero ang attraction niyan ay yung trail. Ang pagkahaba-haba at napakaganda. Very simple. Pati yung headdress, earrings, lahat gawa ng kaibigan ni Pabling. So, yun. After 1 week, kinasal kami January 11, 1967. And then my husband left January 15 for Chicago. So that was a story of that part. Kaya yun ang aking mga kaibigan. Si Pablo, Jesse Santos. Nung nagbiyahe kami ng tatay sa San Francisco, nabisita namin si Jesse Santos, yung sa bahay niya. At that time na nagbisita kami doon, yung kanyang swimming pool is being constructed. And we had a good time with Jesse. Yun ang mga memories ko sa mga writers niya and artists. Kailan po kayo napunta sa Florida po? 1997. November 23, 1997. It was after my father passed away. Pero nakapag-nursing po kayo na work sa US? I've been here since una kong punta dito 1964. I was in Philadelphia, Pennsylvania for the first year. Second year, I was in Livingston, New Jersey. So at that time, I had 2-year exchange program visa. So ang kondisyones noon, pagkatapos ng iyong 2 years, you have to go home. Then you cannot go back. Yun ang dati sa immigration noon. Pagkagaling ka sa Amerika, you have to stay in your country for 2 more years to re-enter United States. Kaya I had a little worry nung kinasal kami kasi I just came back from the States and we got, which was May of 1966. And then we got married January 11, 1967. Mm-hmm. Kaya my worry there was kung aalis siya, maiwan ako ng 2 years. Mm-hmm. But fortunately, we got a travel agent that may connection siya sa immigration. Meron immigration lawyer na pinrocess yung paper kasi ang ginawa niya, ang kanyang reason para ako mabigyan ng visa uli is sabi niya yung
sa wedding vows, something like what God put together, no man can put asunder. So, because of that, nagbigyan ako ng visa. So, I was able to follow him in March of 1967. Nice. Yep. Babalik po tayo sa dun sa Kenkoy po. Sino po yung paborito niyong character sa Kenkoy comics ni Ay, Mang Tony? siyempre si Kenkoy. Yun ang unang karakter. Si Kenkoy, si Rusing, at saka si Talakitok. Yan ang mga favorite ko sa kanyang mga cartoons. Ikaw, Ian, sinong paborito mo sa Kenkoy comics? Yun, ganoon din parang kay Tita Rembrandt, si Kenkoy din. Yun, tsaka siyempre yung kanyang love interest si Rusing. Pati meron pa yung favorite ko si Nano, no? Yung maliit. No? Nanong Pandak. Nanong Pandak. Yun. Naging bida rin yun kasi nag-spin-off din eh. Naging very popular yung Kenkoy po, Tita Remy, Mel, Francis, tsaka RD. Naging very popular. Nagkaroon ng spin-off, nagkaroon ng series si Nanong Pandak, si Talakitok, yung mga characters doon sa story. Yeah, multiverse. So nagkaroon sila ng sarili nilang title? Yes, Kenkoy verse. Multiverse. Parang Kenkoy verse, gano'n. Nagkaroon sila ng So nagko-crossover sila, no? And yun, gano'n yung naging pa yun, nasa liwayway pa yung mga comic strips kasi wala pa talagang comics magazine, no? Yun. Right. Yung sa Ace Publications, yung kaya siya father of Philippine comics aside sa Kenkoy. Yun nga, meron din siyang Yun. Sobrang laki ng Nano na yung pangalan, tas Pandak pa. Redundant. Ngayon, hindi na pwede ngayon kasi masyadong politically correct na yung mundo ngayon. Yes. Pinyan Tidikiam. Meron siyang Pinyan Tidikiam. Kaya nung ako ay nasa Baltimore, meron akong bisita na co-workers. Siyempre, sila? Itim. Sabi sa akin, bakit yung mga characters ng tatay mo, merong itim? Sabi niya gano'n. Meron ba siyang kaibigan na itim? Sabi ko, hindi. Ideas lang niya yan. Yun, talagang cartoonist siya. Lahat ng mga characters niya, mga invento niya yan. Oh, okay, I see. Sabi niya gano'n. Siyempre sasabihin, are you sure? Yeah, I'm sure. Ay, nako. Ngayon, hindi na mag-work yung ganong character. Masyadong sensitive talaga yun. Yes. Ibang-iba na ngayon, siyempre. You have to be very careful of what you say and what you do. Ayun. Kaya, maganda rin ang mga istoryang nadanas ko while I was growing up with my father. The only problem was when I was in nursing school, I was away for 3 years from the house. And then my mother got sick. My father was always there for my mom. He made sure that she was taken care of very well during her illness. And then they suggested, especially my mother, ang nanay, pinilit niya akong pumunta sa States. Ang sabi ko, ayaw kong pumunta sa States kasi kailangan kitang alagaan. Sabi ng tatay, huwag kang mag-alala. Nandito ako at saka kukunin ko yung pinsan mo para mag-alaga sa nanay, magbantay. So, yun ang naalala ko na bago ako umalis. Pero I was really hesitant to leave kasi nga ako ang nag-alaga sa nanay. Magbuhat pa nung mag-heart attack siya ng first time. Ako ang unang-unang nakakita sa kanya na nag-heart attack siya. Tapos sa ospital 2 beses. Nung mamatay siya, kaming 2 lang ng tatay ang
sa kanyang hospital bed. And I lost track of what was I gonna say. So, yung mga, as I was saying, because of being away 3 years after high school, pagkatapos naman, I went to the States. I left in 1964 and then stayed there for 2 years, came back home May of 1966. And then after she passed away, I went back to the States in March of 1967 and never went back home until 1986 when the hospital sent me to the Philippines to recruit registered nurses. Nasaan ka nung nagre-recruit ako? RD. No. 1986. 1986. Were you? Pinagpaplanuhan pa lang po. Pinagpaplanuhan pa lang nung 1986. Oh. Wala parang. Wala. Planned. Yeah. Ako nun. 1 year old ako nun. 1 year old. Because, yeah. So, 1989 po ako pinanganak. Okay. Wala pa ako. Hindi ka pa pala naiisip gawin, no? Nanliligaw pa lang yung tatay ni RD, kay mami ni RD. Nagplaplano pa lang silang magtanan. Kaya yun, yung matagal yun, 1967, 86, ang una kong balik sa Philippines. And that was just, I think, 2 weeks. Tapos balik na naman ako sa States. So, ang aming komunikasyon ng tatay ay through mail. Kasi sulat, you know. Every picture na mga kinukuha niya kinukuhanan niya ang nanay para nakikita ko ang kanyang progress. At tapos lahat ng mga pictures na kung ano-ano yung tungkol sa nanay, sa mga sa bahay, yung lahat yun, let's see, siguro every month I would have like 3 letters from him. So that was the only communication that we had. Tapos nung makita ko siya uli, personally, ay nung 1978. Nung nanganak ako sa bunso. So, that was that. Tapos, wala na naman. Tapos, umuwi naman ako ng 86 nga. Yun lang parang, I think that was the last time I saw him. After a long while. 1992, umuwi din ako. 1992, umuwi ako. Kasama ko yung pamangking ko, si Boyet. At kasi kinasal yung kapatid niya. So, I was there for about 2 weeks. Nakita ko yung bahay niya sa Cubao. Tsaka yung pinakita niya sa akin yung kanyang collection ng bonsai. He loves to do that. He loved to do bonsai. O nga pala, nung nandito siya, he tried to make a bonsai for me nung nasa Baltimore. But of course, hindi ko naalaga ang kagaya ng kanyang pag-aalaga sa kanyang mga bonsai. So, yun, nakita ko. Tsaka yung mga collection niya ng mga miniature, all kinds of miniature things. Kita ko yung mga painting original painting ng mga famous artists, si Amor Solo. Wow. And so forth and so on. So, nakita ko yun. And
That was a very good memory. Mm. Pero ang last time ko siyang nakita was 1980. 88. 1988. Mm-hmm. Yeah. Ayan. So, iyan ano yung mga aabangan namin sa Kenkoy? Di ba todo promote kayo sa Kenkoy ngayon? And alam mo ko may mga plano na binalita ka sa Comic Con dati, yung mga news na mga kinakausap kang iba-ibang tao about Kenkoy. Ano yung update na yun ngayon? Very careful din kami, no? Kasi syempre si Tita Remy nibigay sa akin ng permission para mag-administrate kay Kenkoy. Supposedly merong animation company pero hindi namin tinuloy, no? Hindi natuloy. So may mga barriers, no? So pero syempre in-explore pa rin namin yung licensing. So hopefully maging ano rin siya, maging art toy ganyan o kaya mga Funko Pops, no, in the future, no. Pero at the same time, ang plan din namin nga mag-reprint pa rin ng mga classic stories ni Kenkoy, no. Kasi yung nare-reprint pa lang namin yung 1930s, Hindi pa namin nare-reprint yung late 1930s tsaka 40s na full color. Hindi pa namin nare-reprint yun Kasi si Kenkoy nag-evolve yung character design from his original appearance. So yung nasa Pen Lab, ito yung 1930s, ito yung original 1930s stories. So talagang super classic talaga, 1930s Philippines yung setting, no. So nila to. Yun. 30s. So yung gusto namin in the future nga, Mel, RD, Francis, no. Yung full color stories ni Kenkoy ma-publish din namin kasi ang dami rin niyang characters. Meron pa isang character siya na sikat din, si Ponyang Halabaybay. Magda 90 years sa 2022, Ponyang Halabaybay. Sophisticated siya pero yung pangalan niya hindi magandang pakinggan, Ponyang Halabaybay, no? Ano yung ibig sabihin ng Halabaybay? Mel, sabi sa akin ni Mang Dani. Hello, bye-bye. Si Mang Dani Acuña, no? Yung veteran artist natin, no? Na alam niyo na, no? Na laging nasa mga conventions na mag-sketch, no? Sabi niya, yung halabaybay daw sa probinsya, tuyo. Kaya Ponyang, halabaybay, parang tuyo, dried fish, no? So parang sophisticated siya, sexy, ganun. Pinagkakaguluhan ng mga lalaki, no? Tapos, yung pala yung pangalan niya, parang mabaho or something. Parang ganun, parang kasi na funny. Kilala rin ni Tita Remy yung si Ponyang Halabaybay, isa sa mga characters ng Kenkoy din. Pero yung nga meron siya sariling series. Yun. Gano katagal yung Kenkoy na series? Link. Ito yung Ponyang Halabaybay. Ito sa private chat. Ito yung link. Yan. Gano katagal yung Kenkoy na strips lumabas? Matagal siya, 1930s up to the late 1980s. In fact, 90s meron pa, kaya lang na lang siya, parang special comics lang. Hindi siya ongoing. Kasi nga, na rin siya noon, medyo matanda na, retired na siya. May mga, alam ko, as writer siya, may mga artist din siya na parang pinagkakatiwalaan. Pero hindi na siya ganun ka-regular na every week or every month, hindi na siya ganun. So, yun nga, kasi nga, parang 80 plus na siya. Ata nun, Tita Remy, no, 1990s, no? Nasa 80 plus na siya 87 ba siya namatay? 87 years old siya namatay, no? Si Pop Tony. Yeah, 87. 1997. So, yeah. Nahinto siya, I think naghinto na siya ng mag-contribute sa comics noong 1989. Pero alam ko nagsusulat pa siya. He contributes stories pa rin sa mga publications nung buhay pa yung mga old comics publications. Naka-project ba si Ponyang Halabaybay, Mel, Francis, RD? Ayan siya. Si Ponyang Halabaybay. Tapos yung kasama si Teniente Dikyam. Yun. Yung all black din. Ayun. Ito yung sinasabi ng mga black. Yes. Kaya Pwede niya. Pala. Oh my Teniente Dikyam, yan, no? Tapos yung pangalan pa, Dikyam. Dikyam. Oo, kasi di ba Dikyam item? Ayun pala, iyan, yung Kalibapi? Yeah. Kalibapi?
Ako yun. Yung Calibapi Ako- family. Si Ako Nene, yun. kayo yun. Kayo Yeah. si Nene. Yeah. Kasi meron kasing during World War II, merong Calibapi family. Ito yung pinapakita ni Pop Tony dito yung mga Filipino values. Kunyari, dapat magugos ka ng kamay, magugos ka ng magdo ka ng dishes, ganyan. Meron yung character si Nene. Siya yung parang yung character na nagdadasal, na yung parang gano'n yung mga good values ng mga Filipinos. Kayo pala yun. Ako yun. Sa akin niya yung kinuha. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo. Yeah, he told me. He told me I have a character that is you. It's gonna be ikaw, sabi niya. Yung tanong kanina ni Mel na if merong binase na character, kayo pala yun. Ako yung Calibapi. I-reflect nyo rin ba yun? Pero nang babaril ka eh. May Tita Remy, pero bumabaril ka eh. Ano tawag doon? Pattern yun sa, kasi mahilig akong manood ng, yung American movies, syempre. Meron na tayo noon. So, sino ba yung, merong cowgirl na parang ko yung idol. I can't remember the name though. Yun pagka kami target shooting ng tatay, sasabihin ko sa kanya, tay, parang si ko, no? Sabi niya, nga, kailangan mo na lang sombrero ng cowboy hat. Sabi niya gano'n. And then one time, pala, he made me use his Magnum 45. Oh my goodness. Oh, that was a very heavy gun. At saka ang kick is so hard. Kaya hindi ako maka-bullseye. Sabi ng tatay, rifle ka na lang. Sa rifle ka na lang. Hindi ka pwede ng pistol. Ang bigat nun at saka ang ikas ay masyadong malakas. Kaya nawawala yung aking yung aking pag-center sa bullseye. Pag-aim. Yung aiming for the bullseye. Oo. So, yun, ngayon, I don't know if I can still shoot because I have a impaired vision now. Pareho kami ng tatay na nagkaroon ng macular degeneration. Kaya I'm gonna be eventually losing my sight just like him in the long run as I get older. Pero ngayon, okay pa. I still can drive short distances. Then I have 3 kaibigan ko dito na tumutulong sa akin pag kailangan kong pumunta ng malayong grocery. Yun sila ang dinadala nila ako. So far, I am okay right now with my eyesight. Buti naman. Para makita pa po natin ulit yung mga colored works pa, di ba? Para makita pa natin. Para makita pa yung colored works. Yung characters niya? Yung napapublish pa lang kasi na yung Tita Remy, yung mga black and white yung mga 1930s. Hopefully ma-publish natin yung colored. Saka ma-publish natin yung iba pang characters dun sa original series nila. Sina Ponyang, yung Calibapi family. Chikiting Gubat. I think Chikiting Gubat. Oh my, tongue twister lahat ng... Yeah. Chikiting Gubat. Ito lang yung main characters niya. Chikiting Gubat means Jungle Kid. Jungle Kid. Chikiting Jungle Kid? Chikiting Gubat. Yeah. Gubat, siguro nga Gubat. Forest. Forest ang Gubat, di ba? Si Chikiting Gubat kasi RD siya siya yung ampon ni Kengkoy. Nagkaroon ng ampon si Kengkoy. Siya deaf mute. Tapos wala siyang salawal, no?
Ano lang yung suot niya, yung ito. Yung ito lang yung suot niya, yung pantaas lang, tapos hindi pinapakita yung, alam niyo na, kasi nakatago, mahaba eh. Tapos yung buhok niya kulot, parang jungle na kulot yung, alam niyo na yung mga character design niya dati, di ba? Yung mga, oo, descriptive na yung pangalan. Parang native, not native. Anong tawag doon? Yung native natin na, what do you call this? Negritos? In the mountain, yun ang kwan, yun ang si Chikiting Gubat. At nagka-movie po ba ito? Yes. Part siya ng movie ng Kenkoy, nandun siya. Nandun lahat, sila Teniente Dickiam nandun. Sa movie. Yung huling Kenkoy kasi nakakita ako ng poster, Chikiting Gubat lang, paki-confirm nga to. Iba ata yun. Iba ata. Hindi na yun. Iba yata, hindi ata yun. Iba ata yun. Baka kapitbahay mo yun. Chikiting. Napanood niyo po ba lahat ng pelikula ni Kenkoy po? Yeah. Napanood. Pero yung musical, hindi na. Kasi may musical siya, yeah. Di ba? Yung musical, apa nung 1990s kasi, 1989 or 1990, si Wala Jano na. Gibbs, si Kenkoy, tapos si Regine Velasquez, si Rusing. Oo, yung sa CCP. Oo. Iba yata to. Iba na to? Iba to si Chiquito Bida. Pero si Chiquito naging Kenkoy din eh. Siya rin yung Kenkoy eh, si Chiquito. Tama. Siya yung huling Kenkoy. Kaya nagtaka ako eh. Pero iba to. Okay. Iba. meron pala talaga. Chikiting Gubat. Oo nga. Ay, Doon talaga. Ayan. Ang bilis ng oras, naka 1 hour na tayo. Aba, 1 hour na nga. Alas 9. Maaga pa dyan. Maaga kami dito. It's a daytime here. So, maganda ang weather. See it? Oo nga. Dito po medyo maulan ngayon eh, may bagyong paparating. Sabi nga nung kaibigan ko, meron daw ulan ng ulan. Kaya hindi maganda ang inyong, siyempre walang baha. Hindi kayo nagbabaha. Dito po sa amin hindi naman po. Pero sa ibang lugar, oo. Yeah. Saan ka ba? Sa Makati po. Okay. Sa Makati. So, yan, may pusa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Remy. Ian, Salamat. Ano yung mga aabangan namin kay Kenkoy bago tayo mag-end sa podcast? So yun nga, si Kenkoy nasa Pen Lab siya. And hopefully marami kaming mai-include na mga future issues. No? Yung nga sinasabi ko kanina yung colored, no? Sana ma-include namin. Pati nga yung Calibapi family, pati yung Siponyong Halubaybay. So, yun. Sana ma-restore namin, ma-digitally remaster namin yung lahat ng mga, Kasi yun, and yun na nga, ang dami rin ako kinakausap na mga potential licensees, no? Hopefully, no? Hopefully dahil nga birthday ni Pop Tony na yun, sineselebrate namin, hopefully magkaroon ng interest, no? Dun sa character ni Kenkoy. Yung nga birthday nga ni Kenkoy na yun, no? Mel, RD, tsaka Francis. Gusto ko rin marinig kay Tita Remy yung parang birthday wish niya, no? Parang birthday wish sa kanyang father, no? Siguro pwede natin itanong. My personal wish that he be proclaimed national artist. Yay! Yan. Ayun yung pusa. Ilakad natin. Ayun si Miming. Gutom na yata. Si Kuli. Ganyan. Pagka nasa telepono ako o nasa computer, lalabas na yan kasi he wants attention to him. At saka, he's a talking cat and a kissing cat.
Ayun Yep. nga. Yeah. Yung Balik. Yung may pusa rin po si Francis, pero puti naman. puti, si Ian, puti yung kanya. Meron din kami. Oh, mahilig kami sa pusa. Ang Velasquez din kasi puro pusa yung alaga eh. May personal cat din ako rito. Kaso nasa aircon nandun sa taas eh. Ayaw bumaba. Social. Mahiyain. Nandun pumasok na dun sa kwarto. Yun, ayun Mel. Pero ito hindi kailangan pagka matagal na sa telepono o sa computer, he gets my attention. Gusto niya may attention sa kanya. Papakainin, maglalaro. Nagsiselos. Yes. So, yun. Pero naku, maraming salamat sa inyo. Salamat thank you, po. Mel. At, very maraming nice salamat. opportunity. Francis, thank you. Thank you. Thank you, In the Ian. Comics Podcast. In the Comics Podcast, thank you for having us, Tita Remy and I here. And I thank you too. Podcast. Future and present Kenkoy. Yeah. Well, thank you for giving me this opportunity during his birthday. Maraming salamat sa inyong lahat. And you stay safe and follow all these precautions. And you be good. Yes, thank you po. Thank you. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood sa Indie Comics Podcast to celebrate the 110th birth anniversary ni Mang Tony. Ayan, sana marami silang... Thank you for all the audience, right? Yes. Whoever listening, thank you. Gusto ko ng pelikula ng Mang Tony and Little Remedios. Parang with my gun. May concept na si RD. May concept na. Saka yung comics. Maganda eh. Mga shenanigans niya nung bata. Oh my goodness. All right, guys. Well, you have a very good evening. Marami pong salamat. Well, thank you so much. Thank you po. Thank you, Mel, RD, Francis. Ako ulit si Mel Kasipit. Kasama ko si Francis Martelino and RD Aquino with Ian Velasquez and Tita Remy Velasquez Francisco. Hanggang sa susunod na episode ng Indie Comics Podcast. Paalam. Hanggang sa muli. Bye.